Hello mga kabayan, kumusta po kayo mga dang buhay? Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Quick reaction lang po tayo ngayon. Pagpasensyahan nyo na at medyo yung aking katawang lupa nagluloko na naman. Pero syempre, laban sa buhay, eto gagawa ako ng aking simpleng reaction patungkol dito nung hinanap ni Pinuno Ka Business kasama si Kagwang. Burnok official ito si Bong kasi mga ilang araw na nga daw na hindi ito pumapasok after nung sumahod, and then ito nga ay hinanap nila doon sa lugar ni Bong. Pero bago ko ituloy, syempre po ay maraming salamat sa mga silent viewers, new subscribers, mga nagla-like, nagpo-comment at saka nagsishare po. Salamat sa inyo. At ito lang ang aking i-shoutout ngayon. Si Pinuno Ka Business po, tuloy ang suporta, Ka Business Official, Papa Dins TV, and Ka Business Family. At gayon na rin po yung lahat ng mga kagwang sa aking mga kasamahang mga reactors. So ito ho ang nangyari dito kay Bong. At meron din po ako mga ilang mga komento na papasadahan po. Acknowledge natin, babasahin dito po sa mga nag-comment sa upload po ni Pinuno Ka Business. Dahil ang dami hong mga, syempre, natural, maiinis na tayo kay Bong kasi sobra-sobra na yung ginawa ng Ka Business Family sa kanya. Pero ito na naman, mukhang nagbabadya niya. So dito lang kasi habang pinanonood ko to, yung aking isip din ilumilipad. So ito na nga, nagpunta si Willa Pinuno doon kay Bong. Wala, sarado yung bahay, tiningnan. Sarado nga, tapos tanong sila, pumunta doon kila Ate Ninette. Sabi nga doon ni Bong, nakita naman dito na Ate Ninette, umalis, akala papasok, yung pala hindi. So ngayon, ang ginawa nila Pinuno, tsaka ni Kagwang Burnok, malis na sila. Kasi sabi nga ni Ate Ninette, baka nandun lang sa taas daw, sa dating tambayan ni Bong. So habang nagbibiyahe na ito sila Pinuno Ka Business, pauwi na. Kasalubong nila si Bong. Hindi na kumbaga hindi na nakapagtago. Kasi ganun ang ugali ni Bong pag nakikita sila Pinuno. Kung sino man yung mga kagwangs na nandoon, na pinupuntahan siya, tatago talaga. So ito ngayon masasabi kong na-corner na si Bong. So nakausap ni Pinuno, pinapasok nga ito sa sasakyan, kaya lang bumaba din sila kasi nahiya din si Bong. Hindi rin pa siya nakakapaligo. Sinabi naman ni Pinuno na iba na naman ang amoy ni Bong, nagpapabaya na naman sa sarili. So ano nangyayari sa kanya mga kababayan, So yun nga, malinaw dito na nabanggit ni Pinuno sa mga ibang video pa nila na after nga nung sahod is umalis ito si Bong, hindi na pumasok, nagbayad lang ng mga cash advance niya, natira 7,000 lang. Na, ayun, nung nakita ni Pinuno, 100 na lang yung pera. So, nag-usap sila. Nainis na rin talaga dito si Pinuno para sa akin. Kasi, kumbaga, hindi na pabebe yung pakikipag-usap niya kay Bong. Diretsahan niya talaga na sinasabihan kung ano yung gusto niya sabihin dito kay Bong. Kasi sumusobra na talaga siya Parang nasasayang ba yung ginagawa ng Ka Business Family sa kanya na iniiwas si Bong doon sa mga masasamang elemento na nakapaligid sa kanya. Ang kaso, malakas yung hatak kasi wala naman nagkontrol kay Bong. Hindi naman kontrol. Wala naman nag-a-advise o wala nang nakatingin sa kanya pag nandoon na ito sa kanilang lugar. Solo na siya. Wala nakikialam sa kanya doon. Buhay niya yun Kaya lang, pag nandito siya sa kila Ka Business, na i-guide ng maayos ito si Bong. Hindi siya napapasama. So, meron dito silang usapan ni Pinuno Pero sandali, ito may mga comment akong nabasa dito na talagang na may bago lang. So, ito po yung sabi dito ni Kabayan Mary Ann Ibasco. Good morning, Kabayan. Shout out po sa'yo. Bago lang ang comment na to. Mas gusto ni Bong dugyot siya tingnan. Pabayaan siya sa gusto niya. Walang pinagkaiba kay Jonathan. Si Bong, magulo ang buhay. Totoo, Kabayan, talaga, walang pinagkaiba. Yung tipong sila meron na nga tumutulong sa kanila. Doon at lahat-lahat, napakaswerte nga nila Diyos mo, kung tayo yun, walang kahirap-hirap, magtrabaho ka lang doon, kung anong gagawin, tulong-tulong sama-sama. Asan sweldo ni Bong? 20,000? Diba? Wala. Sinayang lang talaga. So, ito na yung time na
nagkasalubong nila Pinuno Ka Business ang si Bong. So, tingnan natin, pakinggan natin kung anong sasabihin ni Bong dito. Lagyan ko lang ng sound sandali kasi mahina itong sound ko dito eh. Ayan. Ay hindi, yung pagpapaalam talagang noon pa yan, Nok. Ganyan na yan. Dito daw, Nok, nasa pumala natin, tingnan natin. Wag na, uwi na tayo, Nok. Uwi na sana sila Pinuno eh. Kasi, kung hahanapin mo yan, tapos ayaw magpakita. Tatago mo eh. Makita niya pa lang, narinig niya pala yung andar ng van. Tatago na yan. Yung talaga. Pagkaya nito, hindi siya nakaiwas kasi nakasalubong natin. Di ba? Ayan. Ito na yung nakasalubong nila si Bong. Talagang wala na, na-corner na siya. Hoy. Hindi niya napansin yung sasakyan. Ayos lang din. Kumusta? Ayos lang. Ayos lang din ako, ayos lang. Alright. Ayos lang. So, ito yung point na yung talagang kahit naman sino, parang maiinis na rin talaga, mapipiko na si Pinuno pagka ganito, Kasi yung nagmamalasakit siya, tapos baliwala lang sa taong to. Pasaway talaga ito si Bong. Ano yan? Ganun na lang yun. Ganun lang. Bang iba datingan mo ngayon, nasa kagaling? Namasyal lang. Namasyal ka? Namasyal lang. Ayos Saan ba ang pasyalan dito? May ikot-ikot lang. Paikot-ikot? Ayos Talaga ito si Bong, pinababayaan niya na yung sarili niya. Siya yung isigulaki, ko lang pakialam kasi nga, ganun lang ang buhay niya. Yan nga, sabi nga niya, paikot-ikot lang. Nagtataka lang ako talaga dito sa mga kaibigan niya. Parang din to sinasamantala yung ganitong sitwasyon ni Bong. Pakinggan po natin. Ano, may bala ka pang pumasok? Loris po kuya, Loris. Sino nagsabi? Wala po. Wala nagsabi po. Asan na yung bike mo? Hindi ko na nakuha eh. Bakit? Hindi ko na nakuha eh. Bakit nga? Hindi ko na nakuha eh. Bakit nga hindi mo kinuha? Hindi ko na nakuha eh. Kasi binenta mo. Magkano? 3,000 po. Ay, ba't? So talagang binenta yung bike niya 3,000. Talagang may yung mga ganitong galawan, ganitong tao. Talaga yung bisyo niya, hindi niya maiwan-iwan. Ang hirap talaga ng ganitong sitwasyon, di ba mga kababayan, ka-business at kapapi, na napapaligiran ka ng mga yung mga masasamang elemento na walang mga pangarap sa buhay, naninira pa ng tao. Nagdamay-damay na. Pinatagal mo pa, hindi mo kaagad sinabi. Nailang ako nailang ako eh. Saan ka papunta ngayon? Nauwi na po. Bakit ka uuwi? Wala. Bakit wala na yung roon? Yung lamesa? Ando na. Wala. Andun. Saan mo nilagay? Sa kwarto. Ano ilipat mo sa Wala sa kwarto? kwarto, katabi ng kama. Katabi ng kama. Yung mesa, tsaka yung... Hindi ka maggalit. Suntukin kaya. Ikaw paliwanag lahat. Mayos. Okay. So ito yung ugali ni Bong na pag totoo yung sinasabi niya, talagang ilalaban niya. Yan lang yung kagandahan sa kanya. Kasi diba, sinilip mo nila Pinuno, nila Burnok yung bahay, wala sila nakita yung lamesa. So ito ngayon, ganito siya magsalita once na alam niyang nandoon, kung mahinanap sa kanya, nandoon lang sa loob, alam niya. Pero kung nagsisinungaling siya, alam na rin natin kung paano siya magsalita na, ako nang bahala doon, mga ganun-ganun. So nagsisinungaling yan siya. Ay nako. So yun lang muna mga kababayan, at ako isip muna ako. So at least ito na ngayon na nakasalubong na nila Pinuno si Bong. At nakausap. Parang siguro parang gusto lang talaga Bong na
maging malaya siya, yung walang makikialam sa buhay-buhay niya. Kaya lang, inaagapan lang ito ni Pinuno ka business kasi nga, nangyari na dati napariwara na naman, tapos ganun, sila rin naman ang nahihirapan. Kasi wala namang ibang tumutulong kay Bong, wala naman itong pamilya. Sila Pinuno ka business lang talaga ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Kaso nga, may mga bad influence na naman. At ito, syempre, hindi maiwasan na itanong din pala dito ni Pinuno na baka mamaya, syempre, magdududa sila. Baka may usapan ito kasi pauwi na yung pinakasalan daw ni Bong sa online. Possible, maluloko na naman tong isang ito. Gagamitin na naman sa kanyang kagustuhan. Diba? So, sino na naman ang kawawa? Dali, ito pala. Hindi kasi nababalita na si Clarissa ay uwi ngayong July. Alam mo ba yun? Di ba wala na akong pakialam doon, di ba? Mamali ko. Di ba wala na akong pakialam doon? Kasi nga, nung nakaraan, di ba ganyan din sinabi mo, tapos nagulat na lang kami, nandun ka na. Di ba wala na akong pakialam doon, di ba? Hindi ko alam. Ikaw, sa sarili mo. Basta ako ganito ha, pakinggan mo ko. Kung halimbawa, ikay pupunta roon, at kung halimbawa, meron kayo usapan na hindi mo nasasabi sa amin ni ate mo na dahil sa halimbawa, nahiya ka. So yan, mga kabayan. Tinanong nga dito ni Pinuno kung alam ni Bong na pauwi na nga yung isa. So sabi niya wala siyang pakialam doon. Pero siyempre hindi rin natin masabi baka mamaya mag-reach out yung babae kasi nanghihina na rin ang kanyang YouTube channel. At sakyan na gamitin na naman ito si Bong. Kaya ito yung pinag-aalala dito ni Pinuno. Hindi okay lang naman sa kanila. Kaya lang, siyempre mahirap din yung damdamin ni Bong ba na paglaruan na naman. Kaya inaagapan lang nila. Pero okay lang naman yun sa kanila na magsabi lang si Bong kung ano yung totoo. Yung parang hindi sila niloloko ba. Kasi hindi naman nila alam kung pinagkagagawa ni Bong. So yun na muna ng mga bayan. Maraming salamat. Hanggang dito lang muna ako. At talagang hindi nakakayanin mag-iingat po tayong lahat kung ano man ang ating mga gagawin. At lagi tayong mag-pray. Tingin lagi ang gabay ng ating Panginoon. So maraming salamat sa inyo at lahat po ng malaging nariyan na nakapasuporta po sa aming lahat. Salamat po sa walang sawang pagtangkilik sa Ka-Business Family, Ka-Business Official at kay Papa Dins TV. Ay yung mga hindi pa po nakasubscribe, please click nyo na lang po yung subscribe button pag meron po kayong time. So ingat po kayong lahat. To God be the glory.